Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Puri't pagsambay ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay ialay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo
naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Dahil totoo na ikaw ay mabuti, kaya ikaw ay aming pinapupurihan at inaawitan at binibigyan ng kalawalatian. Panginoon, sa oras pong ito ay hayaan niyo po na kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Linisin mo po ang bawat isa, anuman ang aming pinagdadaanan, anuman ang aming kasalukuyang sitwasyon. Panginoon, ito po ay aming santabi at ang aming sa puso't isip sa oras na ito ay ikaw ay bigyan ng kalawalatian. Panginoon, bigyan niyo po ng kagalakan ng puso ng bawat isa. Linaw ng pag-iisip upang kami ay lalong higit na makapagpuri sa iyo. Panginoon, tanggapin mo po ang aming alay ng pagsamba sa iyo. Purihin ka at sambahin ka. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bigyan nga po natin ng malakas na clap offering ang ating Panginoon. Tunay na sa biyaya niya lamang tayo nabubuhay. Amen. So, bigyan po natin ng isang malakas na clap offering ulit ang ating Panginoon at samahan natin siya. Samahan niyo po kaming awitan siya ng may pagsasaya ngayong araw na ito. Awitin po natin ang sa biyaya. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Church, Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako'y kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ako'y namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus. Dahil sa iyo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Sa iyong kahabagan. sa iyong kahabagan. Sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako'y nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa akin. Minsan pa. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak, papupurihan ka. Kaka church. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw. Sa tuwa
sa amin. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa, ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Amen, amen. Sunod po nating awitin, Papuri kay Yahweh. Come on, let's church. Let's sing, umaawit. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit, malapit sa presensya mo, nagpupuri ang lahat. Papuri kay Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, napakailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, napakailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, napakailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, napakailanman, di nagbabago.
Diyos, Hari ng mga hari, napakailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, napakailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He breathes the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Ihanda po natin ating mga sarili sa pagbasa ng salitan. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong papuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig na kay salita. Tayo po'y sumandaling manalangin.
Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong itong naging kabahagi kami ng pagpupuri, pasalamat at pananambahan sa inyo. Loobin niyo po na maging kalugod-lugod ng bawat isa sa amin na nagpupuri, Panginoon, patuloy na sumasamba na may katotohanan at banal na spirito, at dalangin namin ang inyong patnubay hanggang sa pagtatapos ng gawaing ito. Lalo tigit sa lahat, ang patnubay na igagawa ninyo sa lalaking gagamitin ninyo upang ihayag ang inyong banal salita na siya naming gabay sa aming buhay at pananampalataya. Muli po aming Panginoon, hiwaksin niyo po ang anumang mga hambalang sa aming isipan, sa aming puso, sa aming paglilingkod, na busilak ang puso. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming alay na ito at maging kalugod-gugod kami sa pagsamba. Ito na lang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ayong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ayong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo.
Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang present. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang present. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Nung ako po ay nakita ng aking mga pamangkin na naka-Amerikana, ay sabi niya, magtuturo po ba kayo? Kasi po, ngayon lang po ako nakapagsuot ng Amerikana. At ngayon lang nila ako nakitang naka-Amerikana, kaya akala nila po kayo magtuturo. Magtuturo po ako ng bagong kanta. Pero at hindi naman talaga ito bago. Ito'y luma na din. Sige po. You are my God. Parang mahina. Pwede mo pakiulit. You are my God, your servant. You are my King, my Lord and Savior. You are my friend, my joy and comfort. You are my Lord.
Nancy, and Jules Torres. Purihin po. Magandang umaga po mga kapatid. Batiin po ninyo inyong katabi ng good morning. At ngayon po ay ang unang Sunday po ng month of October. At may bago po tayong series na pag-uusapan sa araw po na ito. At gagaling po ito sa Book of Galatians. Yan. So, ang tema po natin for the whole year is nakapokus po kay Jesus. All the teachings from Old to New Testament na nagtuturo sa Panginoon to remind us that everything is about Jesus. Amen po? Lahat po ng nangyayari sa buhay po natin ay patungkol sa Panginoon. I remember yung sinabi ni Paul sa Colossians na lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ibig sabihin, the reason for everything, even the circumstances, yung mga nangyayari sa buhay po natin, good or bad, masaya o malungkot, lahat po ay patungkol sa ating pong Panginoon para bumalik at bumalik tayo po sa Kanya. Kaya po, yun yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Today, we will open another series. At ito po ay isang book na pag-aaralan po natin. Ayusin ko lang po ito. From the book of Galatians. Sino po sa inyo ang nakabasa na ng aklat po ng Galatians? Nabasa niyo na po ba ito? O meron po ba kayong alam na favorite verse na inyong mababasa dito? Ang isa sa mga paborito nating binabasa sa Galatians ay yung fruit of the Spirit. Dito po siya nakasulat. Pero we want to understand the whole book kung bakit ito isinulat ni Paul at ano ang purpose. Lagi po niyong tatandaan kapag tayo nagbabasa ng Bible, lalo tigit ng mga letters, may dahilan po kung bakit sumusulat. May mga issues na gustong ayusin, may mga concern na gustong i-address ang sumulat doon sa kanyang sinusulatan. So majority po ng mga letters natin from the New Testament ay sinulat po ni Apostol Pablo at lahat ng yon may mga sumbong na nakakarating sa kanya at yun ay ina-address niya sa pamamagitan po ng mga sulat po na ito. And then, we will reflect on that, lalo tigit dito po sa Book of Galatians, ano ba yung tinuturo ni Paul? Ano ba yung mga issues na nangyari sa church ng Galatians? Na posibleng nararanasan natin today, na pwedeng lumabas na issue dito sa church at titingnan natin anong sinasabi ng isang apostol patungkol po sa mga bagay po na ito. Kaya bago po natin simulan ay manalangin po tayo sa ating Panginoon. Our gracious Lord, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng buhay at kalakasan at muli namin mapag-aralan ang iyong mga salita, lalo tigit ang Book of Galatians, and we want to talk about you at the center of everything, na sa iyo lang umiikot dapat ang buhay, maging ang aming kaligtasan ay sa iyo lamang nagmumula. Kaya Panginoon, maging bukas nawa ang aming puso, ang aming isipan sa mga pagbabago, na kung saan pagpapala na nagmumula sa iyo pong mga salita. Alisin mo rin, O Diyos, ang pwedeng maging distraction po namin upang sa gayon makapag-focus kami at patuloy na mabago ang aming pong buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let us begin the book of Galatians. Ang background po ng ating book ay it was written by the Apostle Paul. Isa po sa mga kilala nating apostol. Hindi po siya katulad ng original na mga disciple ni Jesus sapagkat hindi siya nakasama ng 3 years. Pero itong si Paul ay may special revelation from the Lord. Ano po? At mababasa natin ang kanyang storya sa Book of Acts. Pagdating sa batas, pagdating sa pagsunod sa mga Old Testament law,
magaling po yan si Paul dahil isa siyang Pariseo at nag-aaral po talaga siya. Kaya meron siyang right, meron siyang karapatang i-correct yung mga teaching na nangyayari dito po sa ating pag-uusapan. Sinulat po ito ni Paul with deep passion. Pagmamahal sa Panginoon, at the same time, pagmamahal dun sa church. At the same time, isinulat po niya ito nang may malaking frustration. So, ibig sabihin, gusto ko po maging attitude natin habang binabasa po natin itong mga talata o habang binabasa po ang Book of Galatians, si Paul po ay medyo frustrated. Masama po ang loob niya. Actually, may mga mabibigat na salita siyang binanggit dito po sa Galatians. Lalo tigit yung mababasa natin sa later part na tinawag niya mga foolish yung mga kapatiran dito sa church. At meron dahilan kung bakit niya binanggit ito. At yun yung gusto nating makita. Ang story ay ganito. May mga Jewish Christian, originally, nag-start po ang faith natin sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang unang mga na-convert ay mga Jewish. Okay? And then right after that, lumaganap dahil ang kaligtasan ay hindi lang naman talaga para sa kanila, kundi para sa buong mundo. At ang tawag natin doon, mga non-Jewish. Ngayon, lumaganap ito, nakarating hanggang Galatia, pero ito po ang nangyari. The Jewish Christian, yung mga Israelite, pinipilit nila itong mga non-Jewish Christian, lalo tigit majority galing sa Galatia, na yung kanilang kaligtasan ay hindi pa kumpleto hanggat hindi nila sinusunod ang Torah. At ang sabi ng mga Jewish Christian, para maging complete ang inyong salvation, kailangan kayong magpa-circumcise. Sa Old Testament, isa yon sa mga paraan para ikaw ay ma-recognize bilang part ng lahi ni Abraham. At yun yung pinipilit, ini-insist ng mga Jewish Christian dito. And many non-Jewish Christian o mga Gentile Christian do this. Ginawa nila ito at marami yung taga-Galatia. In result, si Paul po ay na-heartbroken. Nasaktan siya. Kaya mababasa po ninyo kanina doon sa sagutan. Para bang, meron bang ibang magandang balita kaming itinuro sa inyo? Kaya ang sabi ni Paul, kung meron mang nagtuturo ng ibang gospel o mabuting balita sa inyo, parusahan nawa sila. Ibig sabihin, unti-unti silang umalis doon sa katotohanan. At hindi lang siya broken-hearted, galit po siya doon sa mga church sa Galatians. And the story was written in Acts chapter 13 to 15. Actually, may ganitong issue. Si Paul, ang kanyang mission ay para sa para sa atin, yung mga hindi Jewish. Si Peter, siya po ang nangangaral sa mga Hudyo. May mga pagkakataon na ganito po. Si Peter, habang kumakain kasama yung mga non-Jewish, okay siya. Nakikikain siya, nakikipellowship siya. Pero nung dumating yung mga Jewish Christian galing sa Jerusalem, medyo nagkaroon ng alinlangan si Peter. Si Peter, umalis siya. Hindi niya dinidikitan kasi baka sabihan siya ng mga Jewish Christian. Nagkaroon na sila ng problema at doon na nabuo yung unang council. Nag-usap si Peter, nag-usap si Paul, at nag-usap si Santiago. Nag-usap-usap sila sa Acts 15 at diniscuss nila ano ba talaga ang dapat sundin na lang ng mga Kristiyano pagdating sa lumang tipan. At doon, makikita natin na at sumulat si Paul, gamit itong sa Galatians, na patungkol pag-warning sa kanila sa mga bagay na ito. Kaya ang title ng message po natin, Christ Alone, Guarding the True Gospel. At ang text natin from chapter 1, verses 6 to 10. Alam niyo po, ang hirap pong ma-distinguish ng peke sa totoo. Ang dami pong mga fake po ngayon, ano? Pekeng damit. Ibig sabihin, pag sinabi nating pekeng damit, yung bang hindi talaga siya galing dun sa brand. At actually, may lumalabas din ng mga pekeng pera. Sa totoo lang, kapag tiningnan po ninyo ang pekeng pera at ang totoong pera, hindi siya, akala mo siya talaga siya totoo. Kaya minsan, di ba, yung mga tindahan, pag nagbabayad ka ng mga malalaking bills, meron silang ilaw na pinagpapasukan para makita kung totoo ba yung pera mo o hindi. At ngayon, kapag yun yung napatunayan peke, babalik sa'yo yun. Hindi ba? So sa isang tingin, pag tiningnan po ninyo ang pekeng pera sa totoong pera, ay hindi ho natin makikita ang pagkakaiba. Alam niyo po ba na marami din pong pekeng pangangaral ng salita ng Diyos? Marami din pong fake gospel o
o maling katuruan ang kumakalat dito po sa mundo. Na kapag tiningnan mo, parang pareho naman. Pero ang totoo, hindi po. At yun yung gusto nating maunawaan at yun ang gusto po nating ituro sa atin. Na hindi porket nakakakita tayo ng church na may krus, na may Bible, ay lahat po ay tama. Ito'y pagpapaalaala sa ating mga kapatiran, sa bawat isa po sa atin, na dapat tayo po ay maging matalino, dapat marunong po tayo mag-discern sa lahat ng naririnig po natin. Not because someone is using the Bible, ay tama na po ang kanyang itinuturo. Kahit kami, dapat ating pong sinasalaysay din. Alam natin kung ano ang ating paninindigan, alam po natin kung ano ang ating mga pinaniniwalaan, upang sa gayon kung may marinig tayo, iniisang tabi natin ang mga bagay po na ito. So katulad ng pera, minsan hindi po mabilis ma-identify what is true gospel and fake gospel. Ngayon, dito sa text natin, dalawa lang po yung gusto ko pong ituro. Una, nakita natin ang pag-iwas o pag-alis ng mga church sa Galatia doon po sa grace. Isa po sa mga central teaching na meron po ang Bible ay walang iba kundi yung grace o biyaya ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, according to Jesus and according to the apostles, ang ating pong kaligtasan ay sa pamamagitan daw po ng ano? Ng biyaya ng ating Panginoon. And grace is something that we do not deserve. Hindi tayo karapat-dapat dito, pero ibinigay sa atin ng Diyos ng libre. Ang pagpasok natin sa langit ay hindi dahil sa ating effort. Hindi dahil sa pumasok tayo sa church, hindi dahil po tayo po may ginagawang ministry. It is all because of the grace of Jesus. Sabi ni Paul dito, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob o grace ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sabi ni Paul sa kanila, wala naman talaga ibang gospel. Pero bakit ninyo tinalikuran? May mga nanggugulo kasi sa inyo at sinisikap baguhin yung magandang balita ni Kristo. From grace to rituals. Yun ang nangyari sa kanila. The church is saved by grace, not by works, not by efforts, or ritual. Hindi po tayo naligtas dahil mabait ka. Hindi tayo naligtas dahil may effort kang ginagawa dito. Ang kaligtasan po natin ay nagmula lang sa Panginoong Hesukristo. In Acts chapter 4 verse 12, ang pangalan lamang ni Hesukristo ang ibinigay ng Diyos para tayo po ay maligtas. Amen? Kaya tayo pupunta sa langit, hindi ho dahil active kayo. Hindi ho dahil masipag kayo. Hindi ho dahil mabait kayo sa inyong kapwa. Ang kaligtasan na meron po tayo ay dahil sa pananampalataya at pagsuko natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba doon? Ngayon, ibig sabihin po niyan, Pastor Dan, hindi na kami dapat gumawa ng kabutihan. Hindi po gano'n ang ibig kong sabihin. Ang paggawa ho natin ng mabuti, ang paglilingkod po natin ginagawang mga ganito, ay bunga ng kaligtasang ating natanggap. Hindi mo ginagawa ito para mapunta ka sa langit. Ikaw ay tigalangit. Kaya ito na ang ipinapamuhay mo ngayon. Amen po? So magkaiba yun eh. Para bang kailangan ko magpakasipag kasi baka mamaya pag namatay ako, hindi ako tanggapin ni Lord sa langit. Para may masabi ako kay Lord, Lord, lagi po akong sumisimba. Hindi po yun ang basihan ng pagpunta sa langit. Hindi po yun ang basihan ng ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan dahil sa ginawa lang ni Kristo para sa atin. And in return, dahil tinanggal na sa atin ang kasalanan, tayo po ay nabubuhay na sa katuwiran sa harapan ng Diyos. The Galatians accepted the gospel of crucified and risen Christ. Pero they abandoned it by doing rituals taught by the Judaizers o ng mga Judaism. Tinuturo nila na hindi pa kumpleto yung kaligtasan ninyo. Hindi sapat yung biyaya ng Diyos. Dapat kayong magpatuli para kayo ay maging ganap na mananampalataya talaga ng Diyos. They thought that in order to be saved by Christ, they need to be circumcised according to the law. At yun yung sinabi ni Paul, na iniwan nyo yung biyaya ng Panginoon.
Tandaan po natin, hindi po ito ang kaligtasang itinuro ng Diyos. Hindi po sa pagsunod sa mga nangyayari sa lumang tipan, ang ating ito po ay ating itinuturo. Pero lahat ng yon ay naganap na sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Kaya never depend on performance, never depend on giving or on ministry as basis of being accepted by God. Napakiramdam mo dahil ikaw ay active, meron kang performance na ginagawa sa Panginoon, ikaw ay palabigay sa Panginoon, yun ang titingnan ng Diyos para tanggapin ka niya. Kahit kailan, hindi ko tatanggapin ng Diyos yung ating pong mga effort. We are accepted because of the blood of Jesus. Natanggap po tayo ng Diyos hindi dahil sa ating ginawa, kasi kung tayo o yung effort natin ang pagbabasihan ng pagtanggap ng Diyos, hindi po tayo magiging karapat-dapat. Bakit? May nagagawa po tayong pagkakamali. Kahit na marami tayong ibinibigay sa Panginoon, kahit na marami tayong ministry, kahit perfect attendance tayo, may mga mistake po tayo. At doon pa lang sa mga pagkakamali na yon, nag-isip ka ng hindi maganda, nang away ka ng kapwa mo sa trabaho, yun pa lang ay basehan na ng Diyos para hindi kanya tanggapin. Ibig sabihin, kahit anong effort ang gawin ng tao, hindi niya kayang lumapit sa Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit anong effort ang gawin natin, hindi tayo makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos dahil meron po tayong kasalanang ginagawa. At hindi natin kayang burahin yung mga kasalanan na yon sa pamamagitan ng pagpapakabait. Minsan may mga tao ganun ang isip, tutulungan ko kasi ang dami kong nagawang pagkakamali. Magpepenitensya ako kasi ang dami kong kasalanang nagawa. Baka sakaling mabura yung mga kasalanan ko. Halimbawa, isang pagkakamali ang nagawa ko, gagawa ako ng 2 kabutihan. Baka sakaling i-consider ni Lord na burahin yung mga pagkakamali ko. Hindi po kayang burahin na mabubuting gawa ang ating po mga kasalanan. Nabura lang ito dahil sa pagkamatay ni Kristo. Kinuha niya ang parusa, nalinis tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, siya'y muling nabuhay at tinanggap natin siya hanggang sa tubig ng bautismo bilang katibayan na tayo ay nasa kanya na. Kaya lahat ng ito, not because of our effort, not because we deserve it, but because of the grace of Jesus. Amen po ba doon? Palakpakan po natin si Lord. Kasi wala tayong effort na gagawin. Maraming mga tinuro si Jesus, sabi niya, pagpasok sa langit, parang pagpasok lang sa pinto. Wala kang effort. Kaya lang, sabi naman ni Paul, in view of this mercy, dahil tayo iniligtas na ng Diyos, hindi na natin kailangan ng mga offerings, ng mga sacrifices na ginagawa sa lumang tipan. Our body now is the living sacrifice. Marapat lamang naman na dahil libre ang biyaya ng Diyos at kaligtasan, iwan na natin ang kasalanan at tayo mabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Hanapin ang mga nawawala, paglingkuran ang pagkakapatiran bilang sagisag na tayo ay totoong na ay Kristo na. Hindi upang maligtas, kundi dahil tayo iligtas na at nasa piling na ng ating Panginoon. So, hindi po basis yung ginawa natin. Kaya minsan meron tayong mentality na ganito Siguro diringgin na ni Lord yung prayer ko. Siguro ipagkakaloob na ni Lord yung hinihiling kong kagalingan, yung financial blessing, yung answered prayer sa mga hinihiling ko sa Diyos. Kasi active ako Every Sunday akong pumupunta. Siguro sapat na yon para ibigay ni Lord yung hinihiling ko. Tapos madidisappoint ka kapag hindi binigay ni Lord. Ano ba naman yan, Lord? Ang sipag-sipag ko na hindi mo pa rin ibinigay. Ganito pa rin ang kondisyon namin. Kasi nga po, hindi ho nakadepende sa performance in order to be accepted. It is all because of Jesus. Tinanggap tayo dahil kay Kristo. Kaya everything we owe to Jesus. Di ba, kapag may mga bagay na nangyayari sa atin, ano bang turo ng Bible? Do it all for Jesus. Do it all for the glory of God. Kasi lahat ng yan dahil sa ginawa ng Diyos. Tinanggap tayo dahil kay Jesus, hindi dahil sa ating mga ginagawa. Magandang illustration na isang taong nasa quicksand o kumunoy. Naranasan nyo na po bang malagay dito? Alam nyo po ba na kapag ang isang tao daw po pala
ay nakaapak ng quicksand o kumunoy, kahit anong gawing effort niya, hindi siya makakaalis doon. Actually, the more na gumagawa siya ng effort, the more daw pala na isang tao ay lulubog doon. You need someone para makaalis ka doon. Tama po? Kasi pinagtinignan ko, sinerch ko ito, na ang isang tao daw na nalubog sa kumunoy, kahit anong effort ang gawin niya, hindi siya maliligtas doon sa kanyang kalalagayan. You need a Savior. You need someone to rescue, na magre-rescue sa'yo. At parang ganyan ang sitwasyon ng tao. Dahil sa kasalanan, kahit anong gawin mong effort doon, sa kumunoy ng kasalanan, hindi ka makakaalis doon. Meron dapat isang magliligtas sa'yo. At ang gumawa nun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi ni Paul sa kanila, bakit ninyo iniwan ang napakasaganang biyaya ng Diyos? Libre ito. Wala kayong ginawang ambag. Bakit ngayon dinadagdagan ninyo ng ambag ninyo? They abandoned grace. And it is a reminder for every one of us, mga kapatid, huwag po nating iiwan ang biyaya ng Diyos. Huwag po nating iisipin na ang isang bagay ay nakamit natin dahil magaling tayo, dahil palasimba tayo, dahil mabait tayo sa ating kapwa, kaya nakuha natin ang isang bagay. Lagi nating itanim sa ating mga puso na ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ni Kristo para sa akin. I have received my family, meron tayong trabaho, meron tayong kagalingan, may pagtulong sa atin, may mga kapatid tayo sa pananampalataya, all because of the grace of Jesus. Amen po? Kaya sabihin natin, thank you, Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, dahil kay Jesus yan. Napakasarap ng ganung feeling. Sapagkat para kang binigyan talaga ng isang napakagandang regalo na ipinagkaloob sa ating ng Panginoon. So yun yung una, abandoning grace. Huwag po nating iwan ng biyaya. Kasi kapag lumabas tayo sa biyaya ng Diyos, wala po tayong kayang gawin. Pangalawa, yung pong tinatawag na false or fake gospel. Nagkaroon sila ng fake gospel. Sabi dito, subalit kami, o isang anghel mula sa langit, ang sabi ni Paul, kahit galing sa langit na mga angels, ang magturo sa inyo ng good news, liban kay Kristo, ano sabi niya? Mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na nanaibas kaysa sa tinatanggap ninyo. Ibig sabihin, nakita natin yung frustration talaga ni Paul. Masama talaga ang loob niya. Galit po talaga sa habang binabanggit ang mga katagang ito. Na para bang hindi naman talaga kailangan ng effort. At may karapatan si Pablo po na magsabi ng mga ganito dahil expert po siya pagdating sa Old Testament. Kaya nung naunawaan niya yung biyaya ni Kristo, iniwan niya lahat yon. At nag-focus siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba that false gospel brings false hope? Ang dami po mga Christian, because of wrong teachings, nagkakaroon din po sila ng maling pag-asa sa buhay. Ang daming tao na di-depress. Ang daming tao ang para bang nawawala na sila ng saya sa kanilang buhay kasi may mali silang paniniwala. At nagdudulot yon ng maling pag-asa. Ang false gospel also brings false purpose. Mali na yung purpose o dahilan kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Mamaya makikita po ninyo kung bakit. And false belief. Ano po? Hindi lahat ng ating naririnig na maganda pakinggan ay tama. Di ba minsan gano'n, may nakikita na tayong ang ganda, ipopost ko ito. Not because it is good to hear. Hindi ho lahat ng itinuturo po ng Bible, maganda po pakinggan. Marami sa mga tunuturo ng Bible, masakit pakinggan. Lalo na kung may ginagawa tayong hindi tama. Tapos ikokorek ka ng Bible. Kaya sometimes ang preaching, hindi po ito laging comfort to the ears. Sometimes it will offend us. Sometimes it will hurt us. Kasi according sa Bible, para itong espada na tumutusok sa'yo para baguhin tayo. Kaya sometimes hindi lahat ng sermon na maririnig natin, lalo na kung ang preaching natin talaga about the Bible, ay laging
Parang uuwi kang blessed. Sometimes pakiramdam mo, parang pinatatamaan ako lagi ni Pastor Justin at ni Pastor Jan sa mga message nila. Ganun po ang salita ng Diyos. Hindi ho lahat ng maganda ay tama. Hindi dahil sikat ang nagsabi, ay tama na. Kailangan nating maging mapagbantay. Sabi nga, hindi lahat ng gumagamit ng Bible verse o sinasabing Christian sila ay tama. Ano pong payo? Maging matalino. Timbangin ang lahat sa Biblia. Dapat meron tayong laging Bible at binabasa natin kung totoo nga ba talaga na ito ay according sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya tayo, ang nais natin talaga, expository preaching lang. We want to expose what is really in the Bible. Hindi tayo naglalagay ng bias, hindi tayo naglalagay ng kung ano lang yung topic na gusto natin, but we want to expose what is the teaching of the Bible. Alam niyo po, marami po ngayong mga modern na false gospel na lumalabas. Maring ilan sa atin, pinaniniwalaan yung mga ganitong bagay. And I want to expose it. Gusto ko pong makita ninyo na itong mga paniniwala po na ito ay hindi tama at hindi according sa salita ng Diyos. Ano po yung mga bagay po na yan? Una, ito familiar tayo. Naririnig natin yung salitang prosperity gospel. Sometimes, kahit po tayo na andito sa totoong church, somehow, meron influence ito sa atin na iniisip natin na yung kaligtasan natin ay prosperity. Ano ba ang prosperity gospel? Ang pag-iisip o ang turo ng prosperity gospel na ang pagiging Kristiyano ay nagre-resulta ng pagyaman, na kapag meron kang Kristo sa buhay mo, dapat mayaman ka. Ayan, kapag ganito ang paniniwala mo, you expect that, ako magsaserve kay Lord. Lagi akong active. Dapat ma-promote ako sa trabaho. Dapat marami akong pera. Yun ang paniniwala mo. Kasi prosperity. O kaya, the more kang lumalapit kay Lord, kapag may sakit ka, gagaling ka. Aasenso ka sa buhay. Maginhawa ang buhay mo. Hindi ka susuwayin ng anak mo. Hindi ka magkakaproblema sa asawa mo. Hindi ka magkakaproblema sa mga magulang mo. Wala kang problema sa family, sa life. Ang tawag po doon, prosperity gospel. Ngayon, kapag ganitong paniniwala mo, katulad ng binanggit natin, ito ay nagdadala ng false hope, ito ay nagdadala ng false purpose, na para bang ang dahilan kung bakit ka sumisimba at naglilingkod sa Panginoon para yumaman, para makabili ng bagong sasakyan, para makabili ng mga expensive na payong. No? Ibig sabihin, parang yun na ang purpose ko sa buhay. Ngayon, kasi nga, hindi naman to totoo. May hiniling ka kay Lord. Hindi ka binigyan ng trabaho. Hindi ka pinagaling. Namatayan ka. Tapos sasabihin mo kay Lord, Panginoon, ang sipag-sipag ko. Tapos hindi mo pinagaling yung anak ko. Tapos hindi mo iniligtas yung asawa ko. Tapos kinuha mo yung mahal ko sa buhay. Hindi mo naman ako inaasenso. Bakit parang habang lumalapit ako sa'yo, lalo akong naghihirap? False hope. Kasi hindi naman ganun yung kaligtasan. Wala sa Bible na sinabi ni Kristo na kapag kayo lumapit sa akin, gagaling ka. Do kaya magpagaling ng Diyos. Kayang magbigay ng yaman ng Diyos. Pero hindi yon ang benefits ng pagiging isang Kristiyano. Kaya kapag ganito ang mindset po ninyo, I want you to erase this. Sabi nga ng Bible, sabi ni Jesus, if you follow me, you have to deny yourself. Kalimutan mo na yung mga gusto mo. Buhatin mo yung sarili mong krus o paghihirap. Lose your life so that you may gain it in heaven. Ganun po ang buhay ng isang Kristiyano. Masaya, kahit may mga pagsubok na dumadating. Siyempre, hindi tayo magsasawa na hilingin sa Panginoon, Lord, sana bigyan mo po kami ng kagalingan. Lord, bigyan niyo po kami ng trabaho. Bigyan niyo po kami ng hanap buhay. Bigyan mo po kami ng magandang buhay. Pero ito po ang maging mindset ninyo. Kung hindi mo man ibigay ito, magpupuri pa rin kami sa iyo. Yun po ang totoong pananampalataya at kaligtasan. Sabi ni Daniel at yung tatlo niyang kaibigan, kaya kaming iligtas ng Diyos. Yung sa apoy. Pero kung hindi niya kami iligtas, okay lang din daw sa kanila.
They will serve and they will obey God. Wala pong prosperity gospel. Though ang prayer ni Jesus sa atin, sabi niya, if you accepted me, I will give you life to the fullest. Pero ang totoong definition kasi ng full of life, hindi ho material things, but having Jesus in our life. Christ alone. Amen? Sabihin nyo nga po, Christ alone. Christ is enough. Gawin nating declaration yon sa buhay natin. So, hindi po totoo itong prosperity gospel. Another thing, yung pong good gospel. Pag sinabing be good gospel, ito, pag-iisip o turo na sapat nang maging mabait. Sapat na ang pagtulong sa kapwa para mapunta sa langit. Yung mga katagang binabanggit kanina ni Pastor Justin, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Okay lang, hindi ako, sumisimba naman ako. Mabait naman ako. Tumutulong ako sa kapwa. Sapat na ito para makapunta sa langit. Na ang pag-iisip na kapag ikaw ay mabait sa kapwa, mababawasan ang iyong kasalanan. Naku, nakapagmura ako kanina. Bibigyan ko nga ng tulong yung mga namamalimos sa akin, 2. Kasi medyo malutong yung pagkakamura ko kanina eh. So bibigay ako sa 2. Ay Lord, salamat po, pinatawad mo na ako. Minsan may mga taong paniniwala po ng gano'n. At I hope and pray, wala ho tayong paniniwalang ganito. Natutumbasan mo ng mabubuting gawa yung mga pagkakamaling iyong nagawa. Tandaan po ninyo, according to Ephesians, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Tayo naligtas dahil sa biyaya at biyaya lang ni Kristo. Anong dahilan doon? Sabi ni Paul, ang reasoning niya ganito, para wala sino man sa inyo makapagyabang. Kasi daw ang tao may tendency magyabang. Oh Lord, ang laki ng offering ko. Yung pamilya namin talaga halos nagsaserve sa'yo. Baka naman wala kaming points niyan sa langit. Sabi ni Pablo, para walang sino man ang makapagyabang sa inyo, ito ang totoo. Lahat tayo naligtas dahil sa biyaya ni Kristo. Not because of good works. Okay? Pero, katulad po ng binanggit ko kanina, paglilinaw, ang paggawa natin ng mabuti ay bunga ng kaligtasan, pagbabago, at pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po? So, wag pa rin kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Wag po kayong magsasawa sa pagpapatawad, sa pagmamahal, sa pagtulong sa kapwa, pero hindi na yon para maligtas. Kundi because of our great thanksgiving to God. Niligtas ako ng Diyos. Kaya dapat lang maging mabuti ako sa aking kapwa. Eto pa, usong-uso ito ngayon. Hindi ito talaga faith, pero marami hong mga tao ang driven ng mga paniniwalang ito. Self-help, positive thinking. Minsan, itinuturo ng mga vlogger na napapanood po ninyo sa YouTube o sa Facebook. Hindi sila church, hindi sila religion. Pero marami pong mga tao ang naniniwala sa kanila. Ang dami mga tao, pinebase yung kanilang passion sa mga vlogger. Dahil sinuot ito ng paborito kong vlogger, bibili din ako. Di ba? Dahil ganito ang ginagawa niya sa anak niya, ganun din ang gagawin ko. Marami hong mga tao ang, para bang ang sinasamba na yung mga napapanood nila sa TV, mga artista, mga influencer, yung mga ganun na. Hindi na kay Jesus. Imbis na maging Christ-like, iba na yung tinutularan. Ang turo po ng Bible, gayahin natin si Jesus. So itong self-help or positive thinking, minsan ganito ang mga naririnig natin na babasa. You have the power to overcome. Nasa iyo ang sagot. Minsan, di ba, pag yung mga networking, minsan nandun yun eh. Ikaw ang lang ang sasagot sa tulong mo. Hindi ka kayang tulungan ng iba. Itaas mo ang iyong kamay. Dahil ikaw lang ang kayang tumulong sa anumang problema mo. Ikaw lang ang mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Ikaw lang ang makakadiskubre kung sino ka ba talaga. Narinig niyo na po yun? Instead of Jesus, finding your purpose in Jesus, finding your hope on Jesus, nagkaroon ng vanity. Nasa sarili mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Kaya marami mga tao nagiging hindi ko kailangan ng tulong ninyo, sasarilinin ko ang problema. Kasi may mga ganitong naririnig tayo sa social media o sa mga tao. Na ang kailangan mo lang sa sarili mo, ikaw lang. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Tanungin ko po kayo mga kapatid, ano bang sabi ng Bible? Sino daw ang tutulong sa atin?
Walang iba kundi ang Diyos. Wala tayong ibang inaasahan sa buhay natin kundi ang Diyos. Christ alone. Sabihin nyo nga po, Christ alone. So do not depend on yourself. Ang tawag po dyan, pride. Sa Bible, ang unang kasalanan ng tao, pride. Thinking na siya ay kapantay ng Diyos. Na hindi mo na kailangan ng Diyos sa buhay mo. Sapat na ako, kahit hindi ako mag-pray, kahit hindi ako sumimba, kaya ko na sa sarili ko. Hindi ako makikinig sa ibang tao. Ang tawag doon, pride. Na para bang tinitingnan mo na ikaw ay nakakataas o ka-level ka ni Lord. The reality is, regardless of what people will say, nakadepende po ang buhay natin sa Diyos. Everything is created through Him, by Him, in Him, and for Him. Ang buhay natin ay sa Panginoon lang. Mali po ang mga paniniwalang ito. The true gospel always points back to Jesus. Christ alone. By grace alone. Through faith alone. Ang kaligtasan natin dahil lang kay Kristo, sa biyaya ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So as we end, ano dapat natin gawin? Examine your faith and life. Baka mamaya kahit nandito ka talaga sa totoong church, yung prinsipyo mo naman ay iba. Kay Lord lang ba talaga nakasentro ang buhay mo? O baka mamaya nakasentro na lang sa material things, nakasentro na din sa effort, sa good works. Tingnan natin, evaluate. Kay Lord na lang ba ako umaasa talaga? Pangalawa, be on guard. Read your Bible, study your Bible. Do not believe everything you hear. Do not believe everything you see. Manindigan tayo. Magbasa tayo ng Bible. Stand in truth. Kahit magalit ang mga tao, manatili tayo sa totoo. May mga masasabi ang ibang tao, wag po kayong matakot. Manindigan tayo sa aral at turo ng salita ng Diyos. Lahat is because of grace. Basahin nga po natin ito. Yung nasa baba, 1, 2, 3, go. Christ alone, by grace alone, through faith alone. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa paalaala tungkol sa mabuting balita na ibinigay mo po sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po dahil alam po namin na ang kaligtasang ito na amin pong tinatanggap, na amin pong tinatamasa, ay hindi dahil sa aming mga effort, hindi dahil sa aming mabubuting gawa, kundi dahil sa iyong masaganang, habag, kagandahang loob na ipinagkaloob mo po sa amin. Kaya humihingi po kami ng tawad kung minsan nagkakaroon kami ng pride sa aming mga puso, thinking that because of our works, because of other things, kaya po namin natatanggap ang ibang bagay. We remove all those kinds of teaching at itinatatak namin sa aming mga puso na ang kaligtasang ito, lahat ng meron kami, nangyari dahil mahal mo po kami. Kaya po salamat po Panginoon for this undeserved gift, undeserved grace, salvation na ipinagkaloob mo po sa amin. Ikaw lang, sapat na Panginoon Diyos. You are enough in our life. Kaya kung merong mga feel, mga emptiness sa heart namin, na pilit naming pinapasukan ng ibang bagay, mihingi po kami ng tawad. At tulungan mo po kaming alisin ito so that we may believe, we may surrender our life to you as our Lord and as our Savior. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at sa pagkakataon pong ito, aawit po tayo ng isang awitin. Nag-iimbita po sa mga kapatid natin, mga kaibigan, na hindi pa isinusuko ang kanyang buhay kay Kristo. Habang inaawit po natin ang awiting ito, maaari po tayong lumapit dito sa unahan at tanggapin po si Kristo bilang ating pong tagapagligtas. Si Jesus
natin pong pakinggan ang nasusulat sa 1 Korinto 11, 23 hanggang 30. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kung kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakit ng marami sa inyo at may ilan nang nangamatay na. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, ay nais namin kayong pasalamatan at pahalagahan namin ng bawat isang ito na nakikinig sa aming pong pananalangin ito. Loobin niyo po, Panginoon, na ang kaligtasan na ibinigay niyo sa amin ay patuloy naming pahalagahan. Na kayo na namatay para sa amin, kami naman, Panginoon, ang laging mabuhay para sa inyo sa araw-araw. Sa anumang mga pagkukulang, pagkakasala, sa anumang mga kahinaan na aming napagdaanan sa mga nagdaang araw at gabi ng buong sanlinggong ito, kami may, Panginoon, na gulumihanan, kami may nadumihan ng sanlibutan, hindi kami naging maingat sa aming mga ginagawa, sinasalita, ninanasa, sa mga pagkilos na hindi karapat-dapat, humihingi po kami ng kapatawaran at paglilinis sa oras na ito. Sa banal na hapunan ito, Panginoon, tanggapin namin ang inyong kapahintulutan na maging kalugod-lugod kaming banal na kasalo sa inyong banal na hapunan ito at loobin niyo po na ang bawat sa amin ay gawin niyong karapat-dapat. Ito na lang, Panginoon, ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Sitayo po tayo lahat. Dato po at sinasabi ko ang naghahasik ng biyaya ay na mag-aani naman ang bahagya. At ang naghahasik ng masagana ay mag-aani naman ang masagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Pagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang malilig ka, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang malilig pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat
ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbago. Tapat kailan pa man. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ang aming pumuling papurit, pasasalamat, at kami po ay nakaganap at nakatapos ng gawain sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami makapag-alay ng masasayang awitan at muling makapakinig ng mayayamang salita po ninyo. Panginoon, salamat po sa kaligtasan at sa biyaya na tanging sa inyo lamang nagmula at hindi po namin nakuha dahil sa mabubuting gawa at sa sarili naming kakayanan. Thank you, Father, for reminding us na na patuloy po kaming mapagbantay sa mga aral at turo na nanggagaling tangi lamang po sa inyo. Panginoon, salamat pong muli at muli po nagkatipon na kami magkakapatid. At Panginoon, salamat po at pinagkalooban niyo po kami ng aming maaaring pagkaloob din sa sambahang ito. Panginoon, nawa po ang mga salaping nalikom po namin ay patuloy namin magamit sa pagpapalaganap ng inyong banal na salita. At magagayang dakilang Diyos, marami pa pong makasumpong sa inyong kapangyarihan at mga biyaya. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming mga kapatid na hindi namin nakakasama, ay nawa po ikatukin po ninyo ang kanilang mga puso upang sa mga darating po mga araw at panahon ay muli po namin sila makasama sa paglilingkod po sa inyo at sa pagpupuri at pagsamba. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman. Alam po namin at kayo po ang makapangyarihan at dakilang manggagamot. Dalangin namin, Panginoon, na sila po ihaplusin ng inyong mapagpagaling na kamay upang lubusan po manumbalik ang kanilang kalakasan. I-bless nyo rin po ang mga doktor na tumitingin sa kanila, gayon din po ang mga gamot na kanilang iniinom. Nawa po, Panginoon, ay patuloy nyo pong i-provide ang mga pangangailangan po nila. Panginoon, dalangin po namin na patuloy nyo i-bless ang ng karunungan at kakayanan ng mga namumuno sa aming bansa, sa aming bayan at sa bahay-sambahang ito. Patuloy niyo pong pagkalooban ng karunungan na tanging sa inyo lamang po nagmumula at nawa po, Panginoon, ay patuloy pong maitaguyod ang inyong banal na pangalan, lalo tigit sa dakong ito. Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo po kami ingatan sa aming paghiwa-hiwalay kung paano niyo po kami ligtas na dinala sa dakong ito, ay gayon din po niyo kaming iatid sa aming mga sarili-sariling tahanan ng ligtas at malulahati. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa panibagong linggo ng paglabas po namin sa sanglibutan. Nawa po, Panginoon, ay mabaon namin na mga aral po ninyo na maging pananggalang po namin sa laban po sa mga pagsubok at tukso sa amin. Ito lamang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira, siya nawa.
Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.